Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay i-review ko ang pelikulang Undercover High School. Isang napakaakit na action comedy. Ang pelikula ay umiikot sa karakter na Dong Il-do, isang mahusay na ahente ng pambansang ahensya ng intelihensya ng South Korea na binigyan ng misyon na bawiin ang estatwa ng Badha, isang pambansang kayamanan na ninakaw ng mga masasamang loob. Pagkatapos sundan ang mga bakas ng mga smugglers, ikaw at ang mga kasama mo ay hindi natatakot sa panganib. Upang makalapit sa lugar ng transaksyon, hindi natatakot sa panganib. Si Hisong ay nag-iisa, bigla siyang bumaba mula sa taas at inatake. Isang matabang tao at itinulak siya pababa mula sa ikalawang palapag, na nagdulot ng takot sa lahat ng mga kriminal. Ikaw ay mabilis na tumalon pababa at handang makipaglaban. Nakita ng mga ito na ikaw ay nag-iisa, kaya nagpakita ng paghama, ngunit sa isang kisap mata lamang. Si Hisong ay sunod-sunod na natalo ang bawat isa. Napansin ang hindi paborableng sitwasyon. Ang mga smuggler ay nagmadaling magtipon ng pera, at nagpa siya na dalhin ang estatwang Budha at tumakas. Ngunit, isang miyembro ng grupo ni Hisong ay nagbihis bilang, nakatago mula kanina. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang kumilos. Mabilis na ikinulong ang isang tao, at ginamit ang lubid upang kontrolin ang natitirang tao. Ang taong ito ay natatakot at agad na lumuhod at humingi ng tawad. Akala mo matagumpay na ang misyon. Ngunit bigla na lang sumugod ang taong nakapulang damit, na nagdulot sa kanya ng pagkakabagsak. Ninakaw niya ang rebulto ng Badha, kasama ang pera at masayang tumakas. Agad na sumigaw ang kasama. Si Hisong ay agad na humabol. Bumunot siya ng baril at nagpaputok ng isang babala sa hangin. Ang putok ay nagpahinto sa lalaking nakapulang damit. Mali siyang nagbanta, kung hindi ka bibitaw, itatali kita. Ang susunod na bala ay dadaan sa ulo mo. Sa tamang pagkakataon, ang lalaking nakapulang t-shirt ay handang sumuko. Biglang may isa pang kasamahan na tumakbo papunta, na may dalang pang-aatake mula sa likuran. Gayunpaman, ang pagkilos na iyon ay nagpaliban sa kanya ng isang hakbang. Samantalang ang lalaking nakapulang t-shirt ay sumakay sa sasakyan at tumakas. Para bang nawalan na ng pagkakataon sa biktima. Ngunit hindi naman madaling sumuko si Hisong. Kaagad siyang bumalik, sumakay sa motorsiklo at mabilis na umalis. Nakatutok sa puting kotse. Nagsimula ang nakakakabog na habulan. Natanggap na nakatataas ang balita. Agad na nag-utos na sundan lamang. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Ngunit hindi nakinig si Hisong. Mabilis niyang hinila ang headset at pinutol ang koneksyon sa mga kasama. Nagpasya na siya mismo ang humawak. Ang lalaking nakapulang damit na alam niyang hinahabol ay sumigaw ng walang humpay. Iniutos sa kanyang mga kasama na magmaneho ng mabilis upang makat off siya. Ang sasakyan ay mabilis na umikot, na parang baliw sa gitna ng daloy ng mga sasakyan. Ngunit hindi rin nagpapatalo si Isong. Ang kanyang mahusay na pagmamaneho ay tumutulong sa kanya na panatilihin ang distansya. Na malapit sa bawat hakbang, bigla ang binaliktad ng driver ang manibela. Nakatakdang salpukin ang motorsiklo upang ibagsak si Isong. Ngunit sa oras na iyon, bigla siyang bumilis. Gumamit ng paa upang malakas na tapakan ang katawan ng sasakyan para makakuha ng bilis. At pagkatapos ay tumalon siya sa bubong ng sasakyan ng napaka-epiko. Isang suntok na parang kidlat, tumama ng diretso sa salamin ng windshield. Ang lalaking nakapulang damit ay nagpanik at sumigaw ng mga zigzag na pagmamaneho. Itapon siya. Sa sandaling nagsimulang magmaneho ng masigla ang sasakyan. Ngunit mahigpit na humahawak si Isong. Nararamdaman ang panganib. Agad niyang tinanggal ang helmet, at buong lakas na pinagsasampal ang salamin sa bubong ng sasakyan. Matapos ang ilang malakas na suntok, nabasag ang salamin. Hindi pinalampas ang pagkakataon. Hinila niya ang lalaking nakapulang damit sa loob. Ang estatwang Badha ay nahulog. Gumamit siya ng mahusay na teknika. Hinila niya ng mahigpit ang sinturon para higpitan ang liig ng lalaking nakapula. Siya ay nagpupumiglas, sinubukan niyang ikandado ang pinto ng sasakyan upang makatakas. Na nagdulot ng kalahating katawan ni Hisong na natanggal at nahulog sa kalsada. Isang kamay niya ay mahigpit na humahawak sa sinturon para manatiling nakahawak. Ang kabilang kamay ay sinisikap na pigilin ang estatwang Budha na huwag mahulog. Ilaan mo ang lahat ng lakas mo para hilahin siya pabalik sa loob ng sasakyan. Noong mga oras na iyon, ang kasama niya na nagmamaneho ay abala sa pagtingin sa likuran. Na hindi napansin ang nasa harapan. Nang mapansin ito, huli na ang sasakyan. Ay tumama ng diretsyo sa mga hadlang sa harapan. Ang lakas ng bangga ay napakalakas na nagpalikod sa sasakyan. Na umiikot ng ilang beses bago tumigil. Ang mga kasama ni Hisong ay dumating. Sumigaw ng pangalan mo sa takot. Sa harap nila ay isang nagliliyab na bunto ng bakal. Tiyak na wala silang nakitang anino mo. Isang tao ang unti-unting lumitaw sa ulap ng uso. Iyon ay si Hisong. Isang kamay ay may suot na pulang damit. Ang isa naman ay mahigpit na hawak ang estatwa ng Badha. Unti-unti siyang lumalapit sa kanyang mga kasamahan. Kahit kailan na may misyon, siya ay palaging handa magpasalamat upang tapusin ito. Sa kasong ito ay walang pagkakatay. Bakit pa man ang mukha niya ay punang sugat? Siya ay patuloy na nagpupursigi para dalhin ang Badhaba at ibibigay sa Panginoon. Ang pinuno ay nakita na mayroon siyang alipin. Walang makikita na hindi magbibihis ng pagkilos. Ngunit nang buksan ang bawat layer ng plastic wrap para suriin, biglang natigilan ang kanyang mga mata. Nawalan ng isang kamay ang estatwa ng Budha. Ang katahimikan ay bumabalot. Isang babaeng kawani sa tabi. Biglang nakakita ng isang nabasag na kamay, at isang bala na nahulog sa tabi. Lahat ay agad na tumingin patungo kay Isong. Ang bala na pinaputok ni Gisong ay aksidenteng tumama sa estatwa ng Budha, na nagdulot ng pagkabasag ng isang braso. Kinabukasan, dinala ni Isong ang estatwa na naalagaan, upang makipagkita sa hepe. Nang makita ang estatwa ng Budha na may basag na braso, nagalit ang hepe hanggang sa sumakit ang kanyang ulo. Nagutos siya sa kapitan na agad na tanggalin si Isong. Ang estatwa ng Budha nawasak, kailangan may taong mananagot. Si Hisong, na bagong nakagawa ng malaking tagumpay, bigla na lang naging unang itinaboy. Narinig ito ng kapitan at agad na tumutol. Sinikap niyang ipaliwanag, nagmakaawa siya, pati tinanggap ang lahat ng kondisyon ng hepe. Nang sa ganun ay mapanatili si Hisong. Tahimik ang hepe sa loob ng ilang sandali, at biglang nagbago ng desisyon.
Ibinigay niya sa kapitan ang isang folder ng mga dokumento. Agad na nagbago ang mukha ng kapitan. Sa hapagkainan ay tahimik ang paligid. Habang iniisip ng lahat na si Hisong ay matatanggal sa koponan. Nang mga oras na ito si Kapitan Gong ay nag-anunsyo tungkol sa misyon na ipinagkatiwala ng direktor. Kung matatapos ito, maaari pang manatili si Hisong sa kanyang posisyon. Bagong misyon. Kailangan mong magpanggap bilang estudyante sa mataas na paaralan. Magsimula sa paaralan ng Byung Moon upang mahanap ang ginto na itinago ng traidor na si Byung Moon mula noong panahon ng pagsakop ng Hapon. Ayon sa lihim na dokumento noong nabubuhay pa siya, si Byung Moon ay naatasan ng emperador ng isa Serodi, ginto ng hari. Ngunit siya ay nangurakot ng 800 bilyon at itinago ito ng hiwalay. Nang ang Hapon ay pumapasok, tumakas siya nang hindi na nagkaroon ng pagkakataong dalhin ang ginto. Sa kasalukuyan, ang kayamanan na ito ay pinaniniwala ang nakatago pa rin sa ilalim ng Moon. Kahit na ayaw niya, napipilitang tanggapin niya ang misyon dahil kung tatanggihan ay matutunaw ang buong grupo. Sa ibang pangyayari, nang ang mga guro ng Byung Moon ay pumunta sa handaan. Sa karaoke, patuloy na pinipilit ng punong guro si Su na uminom ng alak. Hindi makatanggi, napilitan siyang uminom ng isang malaking baso, sa harap ng mga nagtatakang mata ng lahat. Nung pauwi na, nang yumuko ang punong guro papasok sa taxi. Si Su ay biglang tumakbo upang magtanong, ngunit hindi pa siya nakapagsalita. Ang kamay niya ay aksidenteng nahatak ang perukang ng lalaki, na nagpalabas ng kanyang kalbo. Sa harap ng ibang guro, nagulat ang punong guro, at si Su ay mabilis na ibinalik ang peruka sa kanya. At agad na tumakas sa taxi. Sa isang bar ni Mama Su, aksidenteng nakita niya ang isang lalaki na sobrang gwapo, na umiinom ng alak. Iyon ay si Hisong. Habang siya ay abala sa pagtingin, isang grupo ng mga estudyanteng mataas ang paaralan ang dumating sa bar. Humihingi ng alak dahil hindi pa sapat ang edad. Tumanggi ang kanyang ina na magbenta, ngunit may balak silang makipag-away. Nagalit si Suwa at lumabas upang makialam, ngunit hindi naglakas ng loob na ibunyag ang pagkatao. Dahil siya ay isang intern na guro lamang, ang grupo ng mga estudyante ay walang takot na nagbalak na makipag-away kay Hisong. Ngunit sa isang kaunting lakas, pinatumba niya ang mga ito sa lupa. Nakita ang eksenang iyon, hindi maiiwasang magulat si Su, at tila naaakit sa lakas niya. Naglalakad si Hisong sa daan, nag-iisip tungkol sa susunod na misyon. Bilang isang ahente, kailangan niyang magpanggap na estudyanteng mataas na paaralan. Maayos kaya iyon, pag-uwi, nahihiga siya sa sofa at naaalala ang nakaraan. Nung siya'y nag-aaral, dahil siya'y ulila, madalas siyang pinapahirapan ng mga kaklase. Kahit na nakita ng guro, siya'y pinabayaan. Ang mga alaala na iyon ay nakaukit ng malalim sa kanyang isipan. At ngayon, kailangan niyang bumalik at maging estudyante muli. Kinabukasan, nagtipon ang buong koponan sa opisina upang pag-aralan ang paaralan ng Byung Moon. Ito ay isang prestihiyosong paaralan. Bawat taon ay may higit sa 100 estudyante na pumapasok sa mga nangungunang universidad sa Korea. Ang mga alumni ay may mahahalagang posisyon sa politika, batas, media na bumubuo ng isang makapangyarihang network. Ang paaralang ito ay gumagana ayon sa prinsipyo. Malaking isda ang kumakain ng maliit na isda. Mahigpit na disiplina. Pagkakahati-hati ng ranggo tulad sa militar. Pangkat ng mga estudyante ay isang organisasyon para lamang sa mayayamang pamilya. Upang matulungan si Hee na makapasok sa paaralan ng walang hinala, si Ahente Park Midung ay gumawa ng isang perpektong peking record. Napakadeterminado ang atmosfera sa grupo. Ngunit nang tinanong ni Midung si Kapitan Gong kung sigurado bang naroon ang ginto, siya ay nag-aatubili at umamin na walang totoong ebidensya. Dahil ito ay utos ng hepe, kaya nagbigay siya ng utos na magtiwala at sundin ang utos ng hepe. Gayunpaman, maraming miyembro ng grupo ang nagdududa na walang ginto roon, at ang tungkulin na ito ay maaaring walang kahalagahan. Sa huli, ipinakita ang isang mahalagang impormasyon. Si Hisong ay ang lalaking apo ng asawa ng Kapitan Gong. Sa gitna ng hapunan, inihayag ng Kapitan Gong na susunod na linggo. Susunod sa paaralan ng Byung Moon si Hisong. Naramdaman ng anak babae ng lalaki na masaya. Dahil may kaklase na siya, ngunit nakaalala ang asawa ng lalaki sa kaligtasan ng apo. Siya ay nagbigay aliw sa lahat. Ang buong pamilya ay nagtaas ng baso. Naghahangad na makamit mo ang iyong misyon ng matagumpay. Unang araw sa paaralan, siya ay hinarang ng grupo ng mga estudyanteng bully. Humihiling na magbigay daan. Sa silid guro, nasaksihan niya ang isang guro na galit. Malakas na nagtatanong, humihiling kay Su na lumabas. Nagtatago siya sa likod ng pader. Ngunit nang tanungin ng guro si Hisong kung nakita siya, itinuro niya ang ibang direksyon upang matulungan siyang makatakas. Pagkatapos umalis ng guro, lumabas si Su, nagpakilala bilang guro ng klase. Siya ang nagtuturo ng kasaysayan ng Korea. Nang mas mabuti, bigla niyang napagtanto na si Hisong ay ang lalaking nakavest noong nakaraang araw. Agad niyang hinila si Tae sa isang nakatagong lugar. Nagdududa siya na, nagpanggap siya gamit ang mga peking dokumento para uminom sa bar. Binalaan niya siya, pagtatawag ko sa iyo dahil ikaw ay isang bagong estudyante. Kung maulit ito, dadalhin kita diretso sa opisina ng tagapayo. Hindi pa sanay si Hisong sa papel ng estudyante. Sumagot si Bat, hindi naman maganda doon. Ang sinabi ay nagpapigil kay Suzy. Ngunit agad na inayos ni Hisong ang kanyang saloobin. Umiti siya at nagsabi, tinatanggap ko ang pagkakamali, dapat ikaw din. Isang beses na lang, okay. Unang aralin, ipinakilala ni Suara ang bagong estudyante sa klase. Nang pumasok si Hisong, nagulat ang buong klase sa kanyang maskuladong hitsura. Ngunit ang pinakanagulat ay ang kanyang kapatid na babae. Anak ni Hisong, hindi makapaniwala na magkasama sila sa klase. Agad siyang nag-text upang tawagin siya sa bubong. Doon, tinanong niya kung bakit siya naging estudyante. Akala ko magiging guro o propesor ka. Huminga ng malalim si Hisong at sumagot. Ayaw ko rin namang maging estudyante, kapatid. Hindi na siya nagdagdag, kundi mahinang nagbigay ng payo. Susubukan kong tulungan ka.
Pero kailangan mong mangako. Huwag kang sabihin mo sa mga magulang tungkol sa paraan ng buhay mo sa paaralang ito. Tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon at nakakomit sa batang babae. Sa oras ng klase, siya ay patuloy na natutulog. Nang tawagin siya ni Sue upang gisingin, sa reflex ng isang bihasang ahente. Halos sinaktan niya ang guro, na naging dahilan upang maguluhan ang buong klase. Si Sue ay agad na sumigaw at hinampas siya sa ulo gamit ang libro. Ang kapatid na babae mo ay tanging nakakapaghininga lamang, na walang magawa sa sitwasyong ito. Ngayon sila ay naglalaro kasama ang isang grupo ng mga estudyanteng babae, na naaakit sa kanyang panlabas na lalaki. Lumapit upang tanungin ang kanyang social media account. Subalit, ang mga salita at paraan ng pagsasalita ng mga babae ay labis na nakakalito sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tumawag ako sa mga kasama para itanong ang kahulugan. Pero hindi rin nila alam. Nanonood sa masiglang buhay estudyante sa harapan. Naramdaman ni Hisong ang kakaiba. Gusto lang niyang mabilis na tapusin ang misyon para makaalis sa lugar na ito. Naglalakad-lakad sa paaralan. Nakakita siya ng isang abandonadong gusali na may pagbabawal na nakadikit mula sa paaralan. Kaagad siyang nakaramdam ng kakaiba. Lumapit upang suriin. Nakalock ng mahigpit ang pangunahing pinto. Kaya't kumuha siya ng larawan ng lugar at naghanap ng daan pataas mula sa likurang bintana. Subalit hindi rin mabuksan ang bintana. Patuloy siyang nagmamasid at huminto. Sa orasan ng kuryente, sa isip ay nagsimula ng mag-isip. Noong mga panahong iyon, isang grupo ng mga estudyante ang nangbuli sa batang nakaupo malapit sa kanya. Sa simula, nagpa siya si Hisong na umalis. Ngunit hindi sinasadyang natapakan ang basurahan, na naging dahilan upang mapansin siya ng grupo. Agad na naghanap ng gulo ang mga bata at pinilit siyang bumili ng pagkain para sa kanila. Sa isang iglap, ang malamig na tingin ni Gisong ay nagpapalamig sa kanilang mga buto. Nasa isip mo na sanang turuan. Ngunit biglang nagpakita ang ilusyon ng iyong tiyuhin. Na tumutok sa pagtiis. Kung nais mong mabilis na tapusin ang misyon, napilitan kang tiisin at hayaan ang mga bata na bugbugin ka. Sa ibang pangyayari, nagsasalita si Sugi sa kanyang katrabaho tungkol sa bagong estudyante. Nararamdaman niyang siya ay baliw, dahil dati ay naramdaman niyang tumibok ng mabilis ang puso. Dahil sa isang estudyante. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Hisong ang estudyanteng inaapi. Tungkol sa abandonadong gusali, mula sa salaysay ng batang iyon. Alam mo ba, ito ay isang proyekto mula sa panahon ng pananakop ng Hapon. Umuwi ka at agad na i-report sa kapitan. Bigyang diin na, ang gusali ay matagal ng abandon. Ngunit ang kuryente ay patuloy na gumagana. Kung talagang nag-aalala ka para sa kaligtasan ng mga estudyante. Dapat sana itong nawasak na noon pa. Bakit pinapanatili pa rin ang paaralan ito hanggang ngayon? Matapos ang ulat, nagbihis ka. Nagsuot ng maskara at naghandog ng pagkakakilanlan para makapasok sa gusali. Dahil may mga surveillance camera sa loob, gumamit ka ng espesyal na kagamitan upang putulin ang internet connection at makagambala sa signal sa maikling panahon upang makapasok ka ng hindi ka nahahalata. Sa loob lamang ng 3 segundo, nabuksan ang kandado. Nagbigay siya ng banta gamit ang flashlight. Maingat siyang umusad ng isa-isa sa loob. Bigla, isang baril mula sa kadiliman. Nakatutok ng diretso sa kanya. Ang nakatutok na baril sa kanya ay walang iba, kundi ang kanyang guro na si Suzy. Humiling siyang tanggalin ang sombrero at alisin ang maskara. Ngunit alam ni Hisong na, ang pagpapakita sa oras na ito, ay nangangahulugang lahat ng plano ay matutunaw. Mabilis na ginamit niya ang flashlight upang itutok ito sa kanyang mga mata. Lumikha ng isang nakakasilaw na sandali, upang samantalahin ang sitwasyon at tumakas. Si Hisong ay tumakbo na parang nawawala sa sarili. Ngunit hindi madaling sumuko si Suara. Nagmula sa isang sports club, siya ay mayroong hindi kapanipaniwalang tibay at bilis sa pagtakbo. Habang siya ay tumatakbo, sumisigaw siya ng huminto ka. Ngunit sa gitna ng tensyon, hindi sinasadyang natamaan niya ang gwardiya, na nagdulot sa kanya na mawalan ng ritmo at hayaan si Hisong na makatakas. Siya ay mabilis na nawala sa dilim, na nag-iwan ng lungkot sa puso. Pagkatapos tumakas, tumawag si Hisong sa kanyang tiyuhin upang ikwento ang nangyari. Pagkatapos marinig, sumigaw ang tiyuhin, dapat kang mag-ingat. Anong mangyayari kung mahuli ka ng guro? Kasabay nito, tumawag din si Sue sa kanyang ina, upang sabihin na siya ay humabol sa isang nakatakip na tao, na pumasok sa dating paaralan. Nagulat ang kanyang ina at tinanong, nahuli mo ba siya? Si Sue ay humikit ng may panghihinayang. Hindi, nakawala na siya. Kung alam ko lang, binigyan ko siya ng isang suntok. Kung nahuli ko siya, dapat ay natanggap na akong ganap na guro. Sobra talagang sayang. Kinabukasan, ang babaeng pangulo ng paaralan ay dumating sa abandonadong bahay. At nakatanggap ng balita na kagabi ay may isang hindi kilalang tao na pumasok. Siya ay kalmadong pumasok. Nakita ang kandado na nakabukas. At nalaman na si Sue ay nakakita ng hindi kilalang tao sa unang palapag. Ngunit hindi niya ito nahuli. Ang Pangulo ay huminga ng malalim at humiling na maghanap ng higit pang impormasyon. Kung may iba pang saksi, samantalang, kailangan pa ring ipagpatuloy ang kanyang misyon. Araw-araw sa paaralan, alam lamang niyang makatulog at magreklamo. Bakit sa edad na ito, kailangan pa rin niyang mag-aral ng matematika? Ang batang nakaupo sa tabi ay walang alam. Bigla niyang sinabi, ano ang meron sa edad natin? Nagiging nawawala ng pag-asa at nag-iisip na umalis. Si Hisong ay pinilit ng isang grupo ng mga bata na gawin ang isang misyon. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang tapusin ang isang laro. Patuloy silang nagbanta na pipilitin siyang sumang-ayon. Ang kanyang kapatid na babae na nakakita sa tagpong ito ay napabuntong hininga. Nawawala ng pag-asa sa kanyang kapatid. Si Hisong ay nagalit, ngunit napilitan siyang magtiis upang matapos ang misyon ng maaga. Nagtatago si Kuya Ra sa isang sulok. Tumawag kay Ahente Mijong sa grupo. Humingi ng tulong para sirain ang laro. Pagkatapos marinig, si Mayaong ay hindi na nakasagot at nag-hang up. Hindi alintana, si Hisong ay nag-ayos ng kanyang gulo. Si Hisong ay humahagulgol sa kawalang pag-asa nang makita ng kanyang kapatid na ang kanyang abala
Sa kasumpay ng mahirap na misyon, ang kapatid na babae ay hindi nagbigay ng payo ng pag-asang tao, kundi hinahamon o. Napakahirap nito, hindi ka agad makakuha ng espesyalista, ngayon gusto mo pa akong tawagan. Bababaan ang ulo at sumusuko agad. Bago ko pa siya sasabihin na huwag magtulak. Naubusan na ako ng kontrol. Siya ay isang tipikal na malupit na banta. Ang tatay niya ay miyembro ng kongreso, kaya lagi niyang inaapi ang mga kaklase. Nang marinig ito, nag-alala si Hisong at nagtanong, ikaw, kumusta ka? Okay lang ako, kapatid na babae. Umiti siya ng may pagmamalaki. Okay lang ako, kasi magkasama kami sa student council. Nagulat si Hisong, nasa loob ka rin pala nito. Narinig kong mahirap makapasok dyan. Umiti ang batang babae, karaniwan lang. Pero kailangan mong maging maingat sa teso na iyon. Kung lumaki ang usapan at malaman ng mga estudyante. Hindi na kita matutulungan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya na nag-iiwan ng mga pag-iisip. Sa kabilang dako, hindi rin mapakali si Guru Su. Matinding binabati ko siya ng kanyang nakatataas, dahil sa pagkakawala ng estranghero. Noong nakaraang gabi, tanging ang kanyang ulo ang nakayuko sa pagtanggap ng pagkakamali. At nangako na sa susunod ay tiyak na mahuhuli siya. Hindi pa ba nagalit ang boss? Ang galit ay nagpapaudyok sa kanya na suriin ang napakalaking dokumento. At gumawa ng board, tumingin sa mga dokumento na nakalapag na parang bundok. Kahit na galit na siya, kinakailangan pa rin niyang magtiis dahil natatakot siyang mawala ng trabaho. Dumating ang mga subordinates para iulat ang sitwasyon sa babaeng presidente. Maliban kay Su, wala nang ibang saksi. Hindi nakapag-record ng anumang espesyal ang security camera. Ang tanging bagay ay may kaunting interference sa mga imahe. Sabi ng mga tao sa seguridad, maaaring gumamit siya ng device para magdulot ng interference. Pagkatapos marinig ito, umisi ang babae, na nagpapakita ng paghamak. Mukhang naglalaro ka lang. Kung siya, tumakbo sa unang palapag, tiyak na hindi pa siya nakapasok sa basement. Siguradong babalik siya, hintayin natin kung anong gagawin niya. Si Su, kahit na labis na nababahala sa pang-aapi sa opisina, ay wala namang magawa, kundi umupo at magreklamo sa kanyang dalawang malapit na kaibigan. Na nag-uusap, biglang nagpakita ang punong guro na ikinagulat niya. Ibinuhos ang baso ng tubig sa mukha ng lalaki. Nagsimula na ang klase. Napansin ni Suara na wala si Dongmin nang walang dahilan. Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Napansin din ni Hisong na wala ang batang nakaupo sa tabi. Naramdaman ng kaunting pag-aalala. Naglalaro siya ng laro ngunit hindi makapagpatuloy sa susunod na antas. Nainis siya at balak na basagin ang telepono. Biglang nakita ang isang lalaki na pumasok sa bahay. Sa sobrang pagkamausisa, balak niyang sumunod pero tinawag siya ng gwardya. Nagdudulot ka ng gulo, ha? Hindi mo ba narinig ang utos na bawal lumapit ang mga estudyante sa lumang gusali? Kahapon may pumasok dito, kaya't sobrang sensitibo ng punong guro ngayon. Kung mahuli ka niya, siguradong pagsasabihan ka. Hindi ko alam kung sino siya, pero hayaan mo akong mahuli siya. Sa madaling salita, hindi ka dapat pumasok dito. Ang maglakad-lakad sa paligid ay delikado. Matapos marinig ito, si Hisong ay sumunod at umalis. Agad akong tumawag upang iulat ang sitwasyon. At nag-imbestiga ako ng mag-isa. Nang malapit na ako sa basurahan, nagulat ako nang makita si Rongmin na nakatali. May nakatakip na bibig sa loob. Si Hisong ay labis na galit, hindi ka ba nagagalit? Sumagot si Rongmin na tila walang magawa. Nagagalit ako, pero wala akong magawa. Kailangan ko na lang tiisin ito. Huwag mong sabihin kay San, Director, ha? Kasi baka magkaproblema ako. Naisip ni Hisong ang tungkol sa isang ulila na parang nakadikit kay Inang. Na tinatrato ng masama at ang puso ay nagdaramdam. Habang nagkukwentuhan, biglang dumating si Guru Sua. Tinatanong niya si Han pero si Yao Min ay umiwas. Hindi makasabi ng katotohanan. Alam lang ng batang ito na magsinungaling. Ang itsura mo ay dahil nabangga lang sa basurahan. Tiningnan siya ni Sua nang may pagdududa. Ngunit wala siyang magawa. Alam lang niyang huminga ng malalim. Nararamdaman niya na may mali na nangyayari. Sa paaralang ito, Guru Su, Hisong, sumama ka sa akin para makapag-usap tayo ng pribado. May hinala siya na may kinalaman ka sa pang-aapi kay Jongmin. Tingnan mo ang mga mata ni Hisong. Tumayo siya at tumama sa mesa na parang may naisip na siya. Itinaas niya ang kamay upang takpan ang kalahating mukha. Gusto niyang tiyakin ang kanyang hinala. Hiniling niyang lumapit siya. Ngunit patuloy na umiiwas si Hisong. Dahil dito, nadapa siya at nahulog. Ang kahiyahiyang pagkakahulog na iyon ay nagpasiklab sa kanyang galit. Babantayan kita. Mag-aral ka ng mabuti. Pagkatapos marinig iyon, tumakas si Haesung agad. Iniwan ang guro na puno ng inis. Doon naman, nakita ng grupo ni Haesung ang artikulo. Tungkol sa napakalaking proyekto ni Chairman Hongju. Ang proyektong ito ay gagawing isang pandaigdigang lungsod ng edukasyon ang Seonju. Na may gastos na umaabot sa 800 bilyong won. Natuklasan ng grupo ni Haesung na ang ginto ng emperador na si Go Yaong ay iligal na inilalabas sa ibang bansa upang maglinis ng pera. Ginagamit nila ang pambansang yaman para sa personal na layunin. Ito ang mahalagang pahiwatig na kailangan nilang tuklasin. Samantalang tinawag ng babaeng tagapangulo ng paaralan ang mga tauhan upang tanungin tungkol sa chismis ng online na pagsusugal. Tungkol sa mga estudyante. Mahirap na nagtanong siya, kamakailan lang ay may mga bulong-bulungan sa mga estudyante. Tungkol sa online na pagsusugal, may kinalaman ba ang mga estudyante natin dito? Nagmadaling sumagot ang bise. Ako ay nangangako sa aking dangal. Natiyak na magiging mahigpit ang pamamahala sa mga estudyante. Huwag hayaang mangyari ang sitwasyong iyon. Nagaganap ang pulong. Sa ilalim ng mahigpit na pamumuno ng babaeng pangulo, na nagdulot ng tensyon sa hangin. Kasabay nito, nagkakaroon din ng pulong ang mga estudyante. Nangunguna, ang masamang oso na si Tesu ay pumasok na may amoy ng sigarilyo. Siya ay nagangalit, ang lalaking lumipat ng paaralan ay talagang matapang. Walang pahintulot ng may-ari pero naglakas loob na bitawan ang aso. Humahalakak siya habang ikinukwento ang proseso ng pang-aabuso sa aso, na nagpasilent sa lahat.
Ang pangulo ng samahang estudyante na si Ena ay nainis din matapos marinig iyon. Naghahanda sanang magsalita ngunit si Dudong, isang mahiyain na miyembro ang unang nagsalita. Kailangan mo bang gawin iyon? Sa totoo lang, dapat may hangganan ang lahat ng bagay. Hindi magugustuhan ng lahat kung ganyan ang gagawin mo. Ano ang mangyayari kung makaapekto ito sa student council? Pinuto ni Tesu ang usapan ng may paghama. Talaga namang isang walang kwentang tao ka. Ano ka ba para turuan ako? May karapatan kang magsalita dahil nasa student council ka. Pero wala ka bang mata? Pareho tayong antas, tumigil ka na sa mga ilusyon mo. Ikaw ay isang labis na tao na sinusuportahan lang ni Ena. Dapat kang magpasalamat kay Rongmin. Kung hindi siya, ikaw sana iyon. Hindi na nakapagpigil si Ena at nagsalita. Tama ang sinabi ni Zuzung. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Naisa nang tumuto ni Taiso, ngunit nagpatuloy si Ena. Ang tatay mo ay naghahanda na tumakbo para sa ika-negatibo 4 na termino sa Jelui Island. Di ba, kahapon ang mga lider ng partido ay pumunta sa bahay ko. Tinalakay nila ang halalan kasama ang nanay ko, di ba? Kung ang tatay mo ay walang ginawa, ikaw rin ay walang silbi. Bago mangyari yan, humingi ka ng tawad. Ang bahay ni Ena ay mas makapangyarihan kaysa sa bahay ni Tesu. Kaya't napilitan siyang pigilin ang galit. Nagdadalawang isip na humingi ng tawad, Juzun. Natapos na ang klase. Tumigil si Ena at sinabi kay Juzun na huwag nang lumabas muli sa susunod. Ang mga salitang sinabi mo kay Tesu kanina, ako ang magsasabi sa susunod, hindi ikaw. Sa silid-aralan, napansin ni Haesung si Rongmin na nakaupo mag-isa. Tinanong niya, hindi ka ba kakain? Si Rongmin ay nag-atubiling sumagot, kakain ako mamaya. Mahiyain naman kumain mag-isa. Nakita niya kaya umupo si Haesung at nagkunwaring natutulog. Ayaw ko ng maraming tao. Kapag kakain ka, gisingin mo ako ha? Tinanong ni Rongmin kung bakit ka pumunta sa lumang gusali noon. Mas mabuti pang huwag mong isipin na pumasok doon. Lalo na sa basement. Pumunta na ako doon kaya alam ko. Kung curious ka, ikukwento ko sa'yo habang kumakain. Ang pangyayaring iyon ang pinaka-interesado si Hisong. Pagkarinig nito, agad na inimbitahan ni An si Rongmin na kumain. Nakita ni Hisong na sabik siyang malaman pa. Agad na ikinuwento ni Rongmin ang nakakatakot na kwento. Tungkol sa lumang gusali. Noong ang gusali ay ginagamit pa, may isang club ng ballet na aktibo roon. Sa club ay may isang talentadong estudyante. Nag-aaral siya araw at gabi upang ipagsikapan ang kanyang pangarap na maging isang profesional na artista ng ballet. Ngunit, siya ay naging biktima ng malupit na pambuling mula sa mga kapwa estudyante. Isang araw habang tumatakbo siya mula sa mga estudyanteng iyon, siya ay nakaranas ng isang malagim na aksidente ng mabangga ng isang sasakyan. Ang kanyang mga paa ay naging paralisado. Mula noon hindi na siya makagalaw. Sakit at kawalang pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang ballet dress. Simbolo ng mga pangarap na naglaho, at nagpasya siyang magpakamatay. Pagkatapos niyang pumanaw, isang grupo ng mga estudyanteng babae ang nagtago sa kanyang katawan sa isang lihim na lugar sa lumang gusali, upang itago ang kanyang mga pagkakamali. Mula noon, bawat gabi sa tamang oras siya ay umalis. Muli nilang nakita ang kanyang nakabigting anyo, na lumitaw sa gusali. Pagkarinig dito, nanginginig ang mga binti ni Hisong. Hindi makontrol ang takot. Ipinagpatuloy ni Rongmin na, sa isang pagkakataon, naglakas loob siyang bumaba sa basement. Kumuha ka ng kamera, at talagang nakita mo ang multo ng batang babae. Kahit natatakot, pero nang balikan mo ang iye. Natuklasan ni Rongmin ang isang pintuang mailihim na code. Nagsimula ng magkwento, bigla na lang may grupo ng mga bata na nagpakita. Na nagbabalak na mangbuli kay Rongmin muli. Si Tesu ang namumuno, na nilaglagan ng laway ang tray ng kanin ni Rongmin. At pinilit siyang kumain. Sumigaw si Tesu, kung hindi ka kakain, uhubaran kita. Natatakot si Rongmin na kumuha ng kutsara para kumain. Ngunit malamig na pinigilan siya ni Hisong. Huwag kang kumain, sobra na to. Kayo'y talagang nakakadiri, nagalit si Tesu at itinapon ang tray ng kanin. Isang estudyanteng babae ang nakasaksi sa insidente. Agaran siyang tumakbo upang ipaalam sa guro. Si Tesu nagalit ay hinawakan si Hisong sa kwelyo. Hinila siya palabas upang makipag-away. Itinaas niya ang kamay para sumuntok. Ngunit mabilis na nakontrol ni Hisong, na nagdulot kay Tesu ng sakit dahil marami ang mga kamera na kumukuha ng video. Ayaw ni Hisong na makipag-away, ngunit patuloy na sumasalakay si Tesu. Sa tamang oras na iyon, lumitaw si Guro Su at pinatawag ang dalawa sa opisina. Sa loob ng opisina, hinamon ni Tesu si Hisong. Hindi mo pa ba natutunan kung gaano kalaki ang gulo na ginawa mo? Nakaaway ka ng maling tao. Pagsisihan mo ito hanggang sa buto. Tamang-tama nang pumasok si Guro Huze at tinawag si Sura sa labas. Yen, Su, manatili ka at makipag-usap. Tungkol kay Hisong na patuloy na pinapagalitan siya. Ngunit si Hisong ay tahimik na sumagot na hindi siya alam ang nangyayari. Hindi niya alam kung sinasadya niyang hindi pansinin. O talagang wala siyang kaalaman. Guro na ito, talaga bang nagmamalasakit ka sa iyong klase? Nakakagulat na mas magaling si Rate sa pag-arte kaysa sa inisip ko. Kung alam niya ang nangyari pero nagkukunwari pa. Sobrang maapektuhan ako. Wala na akong masabi pa. Simula ngayon, sarili mo na ang bahala. Ang mga tuwirang salita ni Hisong ay nagpasalubong kay Su sa katahimikan. Hindi alam kung paano tutugon. Pagkatapos ay dumating si Min upang bigyan si Hisong ng isang cake na may ngiti at sinabing, ang pakiramdam na may ibang tao na nagpoprotekta ay talagang maganda. Napagtanto mong si Hisong ay hindi isang ordinaryong tao, kundi isang tao na may tunay na lakas, na nagtago lamang. Samantalang si Su ay naiinis at nagagalit dahil sa mga sinabi ni Hisong. Habang kumakain siya ng alak ay nag-uusap sa sarili, ano bang alam niya? Bakit hindi ko naiintindihan ang aking klase? Bakit ako ay nagtutulak para maging isang opisyal na guro?
Para kay Gracie, nilagay niyang pababa ang kanyang kamay sa mesa na nag-iwan ng takot sa iba sa paligid. Nakita ito ng kanyang ina na naglalakbay upang kalmahan at sabihin na ito ang daan na pinili niyang tangkilikin. Pakisubukin mong magtiis. Sa kabilang banda, nakikita nilang kumakain ang grupo ni Hisong. Ay ipinadala ng hepe ang tao para dalhin ang video. Ang video ay nagre-record ng laban ni Hisong, na nagbigay ng gulat sa lahat. Pagkatapos ay nakipagkita si Hisong sa hepe, na naghahanda ng maglaro ng golf kasama ang kapitan. Binalaan siya ng Ginoo na dapat tahimik ang kanyang misyon. Huwag magdulot ng gulo sa opisina. Kapag nangyari ito muli, ang misyon ay agad na ititigil. Ikaw ay imbestigahan ng korte. Tungkol sa krimen ng pagsira sa pambansang yaman, narinig ko na pumasok ka sa ahensya dahil ang tatay mo ay ahente din. Pagkakataon na makikita mo ulit ang tatay mo, ano ang balak mong sabihin sa kanya? Gusto mo bang sabihin na natanggal ka sa misyon dahil sa pagkapinsala? Hindi. Narinig ang mga salitang iyon. Si Hisong ay labis na nagalit ngunit kailangang pigilin ang sarili. Alam niyang kailangan niyang maging maingat kung ayaw niyang masira ang lahat. Noong gabing iyon, nagpa siya si Hisong na tapusin ang misyon isang beses at magpakailanman siyang sumingit sa lumang gusali. Habang binubuksan ang kandado, bigla siyang nahuli ni Rongmin. Tumingin ang bata sa kanya nang may pagdududa. Ano ang balak mong gawin dito? Dumating ka ba dahil sa kwento ng multo sa gusaling ito? Hindi, kaya nga ako'y lihim na pumasok dito, di ba? Agad na nagpakita si Hisong. Nakinakabahan, bawal ang pumasok dito at hindi ko maipahayag ang aking pagkakakilanlan. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Nahihirapan kang makapasok sa paaralang ito. Kung mapaparusahan ka dahil dito. Hindi lang ikaw ang mahihirapan kundi malungkot din ang lola mo. Umuwi ka na. Ngunit si Rongmin ay matigas ang ulo at sumunod. Nakita ni Hisong na hindi niya maipapaintindi. Kaya tinanggap na lang ni Hisong na samahan si Rongmin. Unti-unting bumaba ang dalawa sa basement. Ang atmosfera ay tensyonado at puno ng pag-aalala. Biglang, narinig nila ang ingay na nagmumula mula sa isang silid sa loob. Nung pumasok sila, nasaksihan nila ang isang nakakakilabot na tanawin. Isang lalaki ang nakaupo, na nag-uukit sa isang bagay. Nakita niya ang dalawa tao. Agad na inihagis ang martilyo patungo kay Hisong. At mabilis na tumakas. Hindi nagdalawang isip si Hisong. Hinabol ang estranghero sa isang nakakapangilabot na habulan. Subalit, mas mabilis ang estranghero at nagtagumpay na makatakas. Napilitan si Hisong na bumalik sa silid. Na pinagdudahan mo na matagal. Nakita ang sitwasyon. Agad siyang tumawag sa kapitan. Marahil ay kailangan nating pahabain ang misyon na ito, ayon sa akin. Nakita ko ring naghahanap ng ginto ang chairman is. Mabilis niyang kinuha ang telepono at kinuhanan ng larawan ang buong silid upang i-record ang lahat ng mahalagang detalye. Pagkatapos ay bumalik si Hisong at tinawag si Rongmin. Ngunit nang makita ang takot na mukha ng bata, tumingin siya pababa at natagpuan ang isang buto ng tao na nakahiga sa lupa. Na ang lahat ng kanyang mga galaw sa abandonadong gusali ay nakita ng babaeng presidente sa pamamagitan ng sistema ng kamera. Nung tumalon si Hisong, sa isang mabilis na pagtingin, agad niyang napagtanto na ito ay isang modelo na itinayo ng maingat. Kasama nito, nakakita siya ng isang kakaibang susi. At agad itong dinala kasama ng mga mahalagang datos na nakalap sa mga nakaraang araw. Ang mga bagay na ito ay nagbigay ng napakahalagang detalye sa insidente. Sa pagkakataong ito, ang susi na kanyang natagpuan ay malamang na magiging susi sa pagbukas ng lihim na pinto. Makakatulong sa paghahanap ng kayamanan sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, may papaliwanag din ni Hisong na ang kwentong multo sa abandonadong gusali ay isang taktika lamang upang takutin ang mga tao. Na huwag lumapit, ito ay paraan upang itago ang mga madidilim na lihim na nagaganap sa bahay na ito. Naglatag siya ng konkretong plano. Una, kailangan munang hanapin ang ginto, Chairman Myungju. Pangalawa, kapag alam na ang kwentong multo na may kaugnayan sa ginto, dapat tumutok sa mga kwentong multo. Sa paaralan, may kabuuang 4 na kwentong multo, at si Hisong kasama ang kanyang koponan. Ay nagpa siya na unawain ang bawat kwento. Isang tauhan ng babae chairman ang dumating upang ipaalam ang balita sa kanya tungkol sa kwentong multo. Masaya si Gen, ngunit hindi nagmadali. Sa halip, nagpa siya siyang maghintay sa mga pagkakataon. Naghihintay na ang mga estudyanteng mausisa ay maghanap ng mga palatandaan. Naniniwala siyang sila ang magdadala sa kanya sa kayamanan. Matapos malaman ang unang kwentong multo, patuloy na hinanap ni Hisong si Rongmin upang tanungin ang tungkol sa ikalawang kwentong multo. Ang kwento tungkol sa orasan na may pendulo. Sinasabi ni Min na lahat ay iniisip na sira ang relo. Ngunit isang gabi, nasaksihan niyang tumunog ito ng isang beses. Mula noon, kumalat ang balita sa mga estudyante sa paaralan na kung mag-isa kang manatili sa paaralan kapag tumunog ang relo, lilitaw ang pulang mga mata at huli ng tao. Ang kwentong ito, ginagawa itong mas nakakatakot ang hangin sa paaralan. Samantalang ang mga tauhan ni Hisong ay tumawag upang ipaalam ang resulta ng pagsusuri sa mga sapatos na sayaw. Tama ang hula, ito ay inilibing doon mula pa noong dekada 50. Matapos nilang suriin ang resulta ng pagsusuri sa dugo, nakilala din nila ang pangalan ng salarin na nakatakip ang mukha noong nakaraang araw. Ang taong naglagay ng pako sa silid-aralan. Si Hisong, nagpa siya na magtanong ng impormasyon mula sa gwardiya ng paaralan. Noong una, nagpakita ng pag-aalinlangan ang gwardiya at ayaw magbunyag ng anuman. Ngunit nahuli ni Hisong ang mga bakas ng paa ng lalaki at tinanong siya, ano ang dahilan ng pagpunta mo roon? Nakitang nag-aalangan pa rin ang gwardiya. Agad siyang nagbigay ng karagdagang impormasyon na ang mga buto roon ay peke. Pagsisikip, mula sa mga ebidensya at impormasyon na hawak ni Hisong, na nagdulot sa gwardiya na walang ibang paraan, kundi makipagtulungan, humupa ang gwardiya. At nagsimulang ikwento ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat sa isang gabi.
habang siya ay nagpapakain ng pusa. Sinundan ng pusa, na aksidente niyang nadiskubre ang isang abandonadong paaralan. Dahil sa kanyang pagkamausisa, siya ay pumasok sa loob. Sa isang sulok ng silid, napansin niyang maluwag ang sahig, kaya tinangkang buksan ito. Ang nakita niya ay nagpagulat sa kanya. Isang buto-buto ang nasa ilalim nito. Sa takot at gulat, nahulog ang kanyang flashlight. Tamang-tama, tumunog ang telepono niya. At sa kanyang kawalang ingat, nahulog din ito kasama ng buto. Gusto niyang tumalon upang kunin ang bagay. Ngunit hindi siya makalapat sa lupa. Nakaangat ang kanyang kalahating katawan sa bibig ng butas. Bigla may isang estudyante na pumasok at nakita ang kakaibang tanawin. Ang estudyanteng iyon ay inisip na siya ay multo. Kaya't sumigaw siya at tumakbo kaagad. Inamin din ng gwardiya na ang taong nakatakip sa mukha ay siya, dahil natatakot siyang malaman ng iba ang kanyang lihim. Bumalik siya para magpako sa sahig. Nang makita niyang may tao, siya ay nagpanik at inihagis ang martilyo patungo kay Hisong para sa sariling depensa. Matapos makuha ang impormasyon mula sa gwardiya, agad na pumunta si Hisong sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang nagulat sa kanya ay, nagtitipon ang buong koponan sa isang sandwich shop. Nag-anunsyo ang kapitan. Mula ngayon, ito ang magiging aming himpilan para suportahan si Hisong. Nagpa siya ang lahat na manatili malapit sa eksena, para madaling makasubaybay. Ang may-ari ng tindahan ay pansamantalang nasa Amerika. Habang ang natitirang kawani, ay pinatahimik ng kapitan gamit ang 100,000 won. Samantalang si Rongmin ay nag-ipon ng lakas ng loob, na pumunta kay Tesu upang kunin ang pagkakakilanlan ng kanyang lola. Ngunit patuloy na tinatakot at sinasaktan siya ni Tesu. Niyak mo ang gihi sa lupa, at habang kinukuha ni Yongmin, ginigiba ni Tesu yung paa ng kamay niya. Nakakalungkot na tanaw na iyon ay nasaksihan ng Guro Su, na nakatanaw ng lihim mula sa likod. Nakita niyang buo, agad siyang lumapit, hininto at humiling kay Tesu pumasok sa counselor's office. Ngunit ang saloobin ni Tesu ay walang takot. Hinamon niya ang guro. Ikaw ay isang kontratang guro lamang. Dapat malaman ang iyong lugar. Ngunit dahil nagbuntis ka, pinatawad kita. Huwag nang maging ganito sa susunod. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya. Naiwan ng galit at kawalang kapangyarihan kay Guro Su. Tumingin siya at tinanong si Rongmin. Ilang panahon ka nang inaapi? Bakit hindi ka nagsalita? Kahit na labis na natatakot si Rongmin. Sinubukan pa rin niyang itanggi na naglalaro lang kami. Ngunit ang mga mata at sugat sa iyong kamay ay nagsasalita ng lahat. Naramdaman ni Guro Su ang pagkasira. Natanggap nila na talagang nagkamali siya ng pagkaintindi kay Hisong. Ang mga salitang sinabi niya kanina ay biglang umuugong sa kanyang isipan. Talaga bang interesado siya sa kanyang klase? Si Hisong ay naglalakad sa daan. Habang iniisip ang mga salitang pagsaway ng kanyang guro na si Sua, na inilalaan sa kanya, naramdaman niyang siya ay nababahala. Gusto niyang tumawag sa kanyang mga nakataas upang imbestigahan ang salarin na si Tesu. Ngunit sa kanyang isipan, bigla niyang naisip ang banta ng hepe. Kung magdudulot siya ng higit pang gulo, agad na ititigil ang misyon. Napilitan siyang pigilin ang galit at pumikit na lang. Sa tamang pagkakataon, nakita niya ang lola ni Rongmin, na nagmamadaling pulutin ang mga papel na nahulog sa daan. Hindi nag-atubili, tumakbo siya upang tulungan ang babae. Hinila niya ito at dinala siya pabalik malapit sa bahay. Nang umuwi si Yongmin at nakita ang tanawin na ito, labis siyang naantig. Sa loob ng mahabang panahon, si Hisong, ang pinakamatalik na kaibigan ni Yongmin, nag-aalala para sa batang iyon. Ibinigay mo ang numero ng telepono at nagbigay ng paalala. Kung may mangyari, tumawag ka lang sa akin anumang oras. Umuo si Jongmin, ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Guro Su, matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Jongmin, nais din niyang makahanap ng paraan upang protektahan at tulungan siya. Ngunit ang kapangyarihan ni Tesu ay napakalaki na nagdulot sa kanya ng takot. Higit pa rito, isa lamang siyang kontratang guro, na walang masyadong kapangyarihan. Malungkot na naglalakad siya sa kalsada, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok siya sa isang convenience store. Dito siya biglang nakatagpo kay Hisong. Nagsalo-salo sila sa isang mesa, at hindi siya nag-atubiling humingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kanina, naglabas si Hisong ng 2,000 won na ibinigay sa kanya ni Bae Rongmin. At hinati ito, ibinigay ang kalahati sa kanya. Hawak ang barya sa kamay. Si Su ay humihinga sa pag-aalala tungkol sa kung paano haharapin si Taesu nang maayos, ngunit patuloy ang mga nakababahalang pangyayari na nangyayari kay Rongmin. Kinuha ni Tesu ang pagkakakilanlan ng kanyang tiyahin upang maglaro ng online na sugal. Resulta, dumating ang pulis sa bahay at dinakip siya. Masyadong natatakot at nag-aalala. Kaagad na tumawag si Min kay Hisong. Natanggap ang balita. Pareho sina Hisong at Guro Su na naroroon sa istasyon. Labis na galit ang mga pulis. Nagpasiha ang dalawa na makipagtulungan upang sumulat ng isang artikulo na nag-ulat ng mga gawain ng pang-aabuso at ilegal na pagsusugal ni Tesu. Ang artikulo ay naipost sa website ng paaralan na nagdulot ng malaking gulo. Ang insidente ay nag-udyok sa pangulo ng paaralan na magpatawag ng pulong kasama ang mga magulang ni Tesu upang lutasin ito. Ngunit sa harap ng pangulo at ng mga magulang, si Rongmin ay kailangang pigilin ang galit sa loob. Sa ilalim ng presyon ng mga nakatagong banta mula sa mga magulang ni Tesu, kailangan mong sabihin na ang mga nakasulat sa bulletin board ay peke lamang. Hindi si Tesu ang nanakit sayo, ang nanakit sayo ay si Hisong. Ang sinabi ni Rongmin ay nagpasindak kay Yan Su. Hindi niya inasahan na bago ang pulong, si Tesu ay dumating upang bantaang si Rongmin. Pinilit kang isisi ang lahat kay Hisong. Kung hindi, ang iyong lola ay makukulong hanggang sa mamatay. Natanggap ni Hisong ang impormasyon, at agad na hinanap si Rongmin. Tinatanong niya kung bakit siya gumawa ng ganoon. Umiiyak si Rongmin. Umamin na siya ay tinakot ni Tesu. Sinabi niyang kung hindi susunod si Rongmin, mamamatay ang kanyang lola sa bilangguan. Ang mga luha ni Rongmin ay dumadaloy sa kanyang pisngi, habang ikinukwento ang kanyang mga hinanakit, na kailangan kong tiisin sa loob ng panahong ito.
Pagkatapos marinig, si Hisong ay hindi nagalit o nagmura. Sinabi niya ng malumanay na hindi iyon kasalanan mo. Ang mga mainit na salitang iyon ay lalo pang nagpadama kay Jongmin ng kasalanan at panghihinayang. Para kay Hisong, alam niyang nasaktan niya. Ang tanging kaibigan na palaging nasa kanyang panig. Sa isang gabi, nagpasya si Hisong na bumalik sa paaralan ng mag-isa. Dala niya ang susi na nakuha niya noong nakaraang araw. Umaasa na mabubuksan nito ang lihim sa orasan na may pendulo. Ngunit nang subukan ang susi, hindi ito tumugma. Sa mga oras na iyon, dumaan ang babae na presidente ng paaralan. Maluwag siyang bumati kay Hisong sa isang nagmamalasakit na tono, na parang hindi niya alam. Ikaw ang tao na sneaky na pumasok sa abandonadong gusali noong nakaraang araw. Siya ay tila napakakalmado na parang walang nangyaring masama. Umalis si Hisong ngunit ang chairwoman ay lumapit, at maingat na tiningnan ang orasan, na may puno ng pagdududa. Samantalang ang board ng paaralan ay nagsagawa ng isang emergency meeting upang magpasya kung paano haharapin ang insidente. Tungkol sa pang-aapi sa paaralan, at online na pagsusugal ng mga estudyante. Si Hisong ay dinala sa paglilitis at nanganganib na mapalayas. Siguro sa lahat ng kanyang determinasyon, ginawa ang lahat ng paraan upang pahabain ang oras, upang makasama si Hisong sa konseho, at sa wakas, hindi nagkamali ng inaasahan. Si Hisong ay lumitaw sa isang dramatikong eksena. Nagmaneho siya ng motor papunta, dala ang isang mahalagang saksi. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa buong konseho. Ang saksi na dinala ni Hisong ay ang taong makakapagpatunay ng kanyang kawalang sala, at ilalantad ang krimen ni Taeju. Sa harap ng buong paglilitis, nagdala si Hisong ng isang di inaasahang saksi. Isang taong may puting buhok, may-ari ng isang iligal na online na sugalan. Sa ilalim ng mga bulong-bulungan ng banta ni Hisong, kung hindi siya magsasabi ng katotohanan, pupukpukin ko siya hanggang sa magdilim ang paningin. Nanginginig siyang umamin. Sinabi niyang kilala niya si Taesu, at siya ay isang SFE na kliyente ng website. Maraming utang ang kumpanya sa iyo, at upang mabayaran ang utang, nanghikayat siya ng maraming miyembro sa website, pati na rin ang nakawin ang mga isi ng iba, upang magparehistro. Ang insidente ng matanda na dinala sa istasyon ng pulis ay sanhirin ng Taesu. Narinig ang mga pahayag na iyon. Sabi ni Su na nagwawala siya at sumisigaw na wala siyang kasalanan. Ngunit si Haesung ay hindi nagbigay pansin sa kanyang pagwawala. Sabi niya ng kalmado, hindi ko kailanman ginamit ang dahas kay Rongmin. Alam ng lahat kung sino talaga ang nananakit kay Rongmin. Ang taong iyon ay pinilit ang mga estudyante sa paaralan na sumali sa mga website ng sugal. Nagnakaw ng mga SE ng kanilang mga kamag-anak upang gumawa ng krimen. Dahil sa iniisip mong mas malakas ka, pinabayaan mo ang ibang tao. Sinaktan mo sila at pinagsakluban. Nilagyan ng laway ang kanilang pagkain at itinapon sila sa basurahan. Ikaw ang tao na yan, basura ka. Ang mga salita ni Jisung ay puno ng galit na nagdulot ng katahimikan sa buong lupon. Ngunit dahil walang tiyak na ebidensya, si Taesu ay patuloy na lumalaban. Banta niya kay Rongmin na pilitin kang ihalin tulad si Hisong. Kahit na labis na natatakot sa mga banta, ngunit bago pa man nagbigay ng pinal na desisyon ang konseho, si Rongmin ay nagtipon ng lakas ng loob upang ipahayag ang katotohanan. Ang nanbuling sa akin ay hindi si Hisong. Lahat ito ay gawa ni Park Taesu. Pinilit niya akong ihalin tulad lahat. Mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo, Choi Sung. Kinuha pa niya ang lola mo para mangharas. Tumingin ang zombie ng diretsyo sa mata ni Jesu, puno ng determinasyon. Kahit anong banta mo sa akin, ang katotohanan ay nananatiling katotohanan. Nang marinig ito, tumango si Heung ng bahagya. Lumapit at pinalo ang balikat ni Rongmin, nagpapalakas ng loob, salamat sa'yo. Sapat na iyon. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng natitira. Pagkatapos niyang magsalita, ibinigay niya kay Guro Su ang isang X. Nang ipakita ito, ang lahat ng mga kilos at malupit na gawain ni Taesu ay nalantad sa harap ng lahat. May sapat na saksi at ebidensya, malinaw at hindi maikakaila. Si Taesu ay nagwawala at biglang sinuntok si Hisong. Ngunit si Hisong ay walang pangamba. Ibalik sa kanya ang isang malakas na suntok. Nakita ng tatay ni Taesu iyon. Nagpasya siyang makialam at makipaglaban kay Hisong. Ngunit mabilis na pinigilan siya ng guro ni Su sa isang tumpak na suntok na pinabagsak ang magulang na hindi alam ang tama at mali agad. Hindi alam ng lahat na upang makuha ang saksi at ebidensya na magbubunyag kay Taesu. Si Hisong ay nag-iisa ng sumugod sa pugad ng mga mandaraya ng web. Siya ay walang takot na pumasok at humiling na makaharap ang leader ng gang upang makuha ang lahat ng video na may kaugnayan kay Tae. Ang mga tauhan ay naging mapaghambog at naghamon. Ngunit sa ilang suntok at sipa, napasindak ni Hisong ang mga ito at nag-iba ang kulay ng kanilang mga mukha. Ang leader ay nagtatangkang umatake mula sa likuran mo. Ngunit, ang katrabaho ni Hisong ay matapang na sumugod, kahit na puno ng sigasig. Ngunit ang antas ng kakayahan ng katrabaho ay labis na hindi tugma. Hindi lamang siya hindi nakapagpahirap sa kaaway, kundi nasaktan pa ang sarili. Sa huli, kinailangan ni Hisong na kumilos. Isang sipa lang ang nagpasabog sa ulo ng boss. Matapos maayos ang lahat, nagmadali ang mga kasamahan na tulungan siyang kunin ang lahat ng mga kapakipakinabang na ebidensya. Dahil sa katapangan at determinasyong iyon, nakuha ang mga astig na eksena sa likod. Pagkatapos ng laban, nasugatan si Ming Hisong. Hindi nag-atubiling pahiran siya ng gamot ni Ian Su. Maingat at dahan-dahan siya. Nagtagpo ang mga mata ng dalawang tao na nagpahiya sa guro. Maaaring namumula ang kanyang mukha. Ito na siguro ang tanging romansa. Sa mapanganib na pelikulang ito, nararamdaman ng guro ang pag-aalinlangan. Dahil sa pag-ibig sa isang estudyante. Ngunit hindi niya alam na si Hisong ay kasing edad niya. At isa lamang siyang gumagawa ng tungkulin. Gawing itaas ang kamay. Kumuha ng bulaklak mula sa buhok ng guro ni Hisong. Lalo pang nagpalala sa pagkabahala ni Su. Nalilito, upang maiwasan ang pagkakaapekto sa reputasyon ng paaralan. Napilitang ipahinto ng presidente ang pag-aaral ni Jesus.
Pinabilis din niya ang paghahanap sa ginto, na iniwan ng tagapagtatag. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Rongmin. Ngunit pinilit siyang ikwento ang ikalawang kwentong multo, na naantala tungkol sa orasan na may pendulo. Sinasabi ni Yongmin na noong araw, may isang estudyanteng babae na laging pangalawa, dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay laging panguna, dahil sa bulag na pagkamanggi. Ang estudyanteng iyon ay walang awa na itinulak ang kanyang matalik na kaibigan, na nagdulot sa kanya na tumama ang ulo sa lupa at mamatay sa lugar. Ang malamig na dugo ng mamamatay tao ay nagpapaingay kahit sadi. Ngunit ang buhay ng estudyanteng iyon ay hindi mapayapa. Tuwing ang orasan ay tumutunog ng hating gabi, nakikita niya ang multo na may pulang mata na lumilitaw. Hindi nagtagal, ang estudyanteng iyon ay namatay din sa isang misteryosong paraan. Nakikinig sa nakakatakot na kwentong multo. Si Hisong ay kalmado pa ring nakaupo at nakikinig sa dilim. Gamit lamang ang flashlight. Tatlong kasamahan niya ang nakatayo sa likod at nakikinig ng tahimik, na nagdulot ng kuryosidad kay Yongmin. Bakit nandito ang mga taong ito? Si Hisong ay nagulat at lumingon. Natatakot sa bigla ang paglitaw ng kanyang katrabaho. Alam ko lang humihikbi. Sobrang nakakainis talaga ng mga taong ito. Lalo lang akong pinapahirapan ito. Para hindi mahalata, mabilis na nag-isip si Hisong at nagdahilan, na isa siyang part-time na empleyado dito. Samantalang si Dudong ay namimili kasama si Ena, at nadiskubre, si Ena ay nakatutok sa kanyang kuya na si Haesung. Kinabukasan pagdating sa paaralan, nais pa rin ni Haesung na subukan ang susi sa relo. Nang pendulum ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Dumating ang kanyang kapatid na babae, at humingi ng tulong sa pagdikit ng larawan sa board, upang makapag-recruit ng mga tao sa student council. Sa pamamagitan ng larawan, napansin ni Haesung ang relo na kuha. Nagtanong siya tungkol sa sirang relo sa paaralan. Ayon sa kwento ng kanyang nakababatang kapatid na babae, nalaman niya na mayroong dalawa magkaparehong relo sa paaralan. Isa ay nakabitin dito, isa sa silid ng mga mag-aaral. Naunawaan ang sitwasyon, kaya't agad siyang pumunta sa silid ng mga mag-aaral. Parang nakatagpo si Ena. Sabi niya na, tanging mga miyembro lamang ang pinapayagang pumasok sa silid na ito. Nagpa siya si Hisong na tanungin si Gian, Suzy, tungkol sa mga kondisyon para makasali sa samahan ng mga estudyante. Agad niyang binuksan ang libro at inilista, na ang pinakahuling marka ay dapat nasa top 1-0 ng buong paaralan at kailangan ng 100 na lagda, panimula mula sa mga kasalukuyang miyembro. At sa wakas, ang karapatan ng pagpili ay nasa kamay ng kasalukuyang pangulo ng samahan ng mga estudyante. Na magpa siya sa pinakamahirap na issue ng Hisong sa ngayon, ay kung paano makakuha ng 100 na lagda para makapasok sa samahan ng mga estudyante. Ang dalawa matalik na kaibigan ni Tae simula nang siya ay mapalayas, ay nahulog sa kakilakilabot na kalagayan. Naging malayo sa mga kaibigan. Takot at pagsisisi, dumating sila. Kaya kasama si Rongmin at dalawa mga estudyanteng iyon. Si Hisong ay nakakuha lamang ng 3 pirma. Ang kanyang mga marka sa pag-aaral ay mababa, na nagiging dahilan ng pagkainip ng mga kasama. Ang kanyang tiyuhin ay captain din. Alam na lamang na 7 araw na lang ang natitira bago ang pagsusulit. Nagpa siya siyang ayusin ang pagkuha ng pirma. At, dapat talagang mag-focus si Hisong para sa pagsusulit na ito. Mahigpit na nagbigay ng payo ang tiyuhin. Kailangan mong magsikap na makapasok sa top 1-0. Kung hindi, parang lahat ay mabibigo. Ang pagsisikap na kumuha ng pirma na naiisip ng mga kasama. Naisip ni Hina bumuka ang kanyang bibig. Hindi nila ginamit ang karaniwang paraan, kundi sumayaw sila ng masigla at pinilit siyang sumayaw. At nagbigay ng libreng tinapay sa mga estudyante. Tuloy-tuloy na isinulat ang bawat pirma. At ang kapaligiran ay naging masaya at masigla, matapos ang 1 araw ng paggawa ng tinapay. Sumulat ng kanta at sumayaw na pagod na pagod. Ang tiyuhin ay nagdala ng sapat na 100 na lagda para kay Hisong. Siya ay seryosong nagpapaalala. Ngayon kailangan mong mag-focus sa pagsusulit. Ito na ang huling pagkakataon. Ang grupong ito ng 4 na tao, talagang dahil sa misyon na hindi nag-aalangan sa lahat. Sila ay sabik na naghahanda para sa susunod na hamon. Bigla na lang tumawag ang kapatid na babae ni Hisong. Patuloy na sumisigaw at nagbabantang. Kung patuloy kang papasok sa samahan ng mga estudyante, sasabihin ko ang buong katotohanan sa lahat. Ang batang ito ay dahil sa pansariling interes, na walang pakundangan na humaharang sa trabaho ng investigasyon ng kapatid. Ngunit hindi ito nagpahinto kay Hisong. Patuloy pa rin siya, hindi tumitigil sa pagsisikap na magtagumpay sa pagsusulit na ito. Ang presyon ay nakabigat sa balikat. Ngunit alam niya na, kung makakaya niyang malampasan ang pagsusulit at makapasok sa top 1-0, may pagkakataon na magbago ang lahat. Si Hisong ay nasa paaralan. Nang biglang makatanggap ng tawag mula sa kanyang mga kasamahan sa militar, humihiling na siya ay pumunta upang isakatuparan ang misyon kaagad. Sa loob lamang ng 1 araw, nang walang magawa, nagkunwari akong may sakit at tumawag para humingi ng pahinga sa paaralan. 1 araw, matapos ang nakakapagod na misyon sa militar. Nakatagilid ako sa sofa. Nang akala ko ay makakapagpahinga, tumawag si Guru Su. Narinig kong may sakit ka. Dadala ako ng lugaw at gamot para sa iyo. Ang puso ay naguguluhan. Agad siyang tumayo at nagbihis. At nagmaneho ng may kabang pauwi. Alam ng mga kasama ang balita at nagkagulo. Naguguluhan, nagmaneho papunta upang ayusin ang kanyang walang laman na kwarto. Nawawala sa katinuan ang lahat. Nagtatalo ng malalakas sa takot na mabisto ang plano. Ang kapitan ay nananatiling kalmado. Nagmamasid sa mga tahanan sa paligid at nagbigay ng utos. Sa loob ng 25 minuto bago dumating si Guru Su, dapat tayong maghanap sa buong barangay upang makakuha ng kinakailangang kagamitan. Para sa isang estudyanteng nasa senior high na nakatira mag-isa, nakalimutang dalhin ni Hisong ang kanyang uniforme. Kaya't inutusan ng kapitan ang pangkat na 2 na kailangan talagang makahanap ng mga pangkaraniwang damit, mga gamit sa bahay. At ikaw ay pupunta upang maghanap ng TV, laptop at iba pang mga gamit na elektrikal. Ang pagsisikap na punan ang silid ay naganap sa dramatikong paraan.
Lahat ay nagsusumikap upang maiwasan ang pagkakamali. Pero, nang Guro Su ay dumating ng 5 minuto ng maaga kaysa sa inaasahan, na nagdulot sa buong grupo na maguluhan, na parang mga uod na nahulog sa kanilang pugad. Nakita si Guro Su na patuloy na tumutunog ng doorbell. Agaw pansin ang mga kasama na nagmadaling magtago sa loob ng aparador. Si Hisong ay napilitan na ilabas ang kanyang mukha na basang-basa ng pawis. Dahil sa walang tigil na paggalaw, agad na, hinila ang kamay para kunin ang lata ng lugaw. Pero ang pagkaabalang iyon ay nagdulot ng pagkakapuno ng lugaw sa guro. Lalo pang naging magulo ang sitwasyon. Nang gusto ng guro na pumasok sa banyo, walang magawa si Hisong kundi payagan siyang pumasok. Habang nasa banyo ang guro, bukas si Hisong ng aparador upang ipaalam sa mga kasama na lumabas ng bahay. Pero noong sandaling iyon, pumasok ang guro, na nagdulot sa kanya na mabilis na isara ang aparador, na aksidenteng naipit ang kamay ng kasama. Mabilis siyang nagpaliwanag. Nagtataka ako kung nais mo bang ilagay ang damit sa aparador. Ang mabait na guro ay kinuha ang damit at tinulungan siyang ilagay ito sa aparador. Ngunit bigla siyang humawak sa kanya, na nagdulot sa kanilang dalawa na magulat. Mabilis na naging bento si Hisong ng dahilan kung bakit siya ay maghahatid sa kanya pauwi. Oras na para ako ay pumunta sa ospital para magpa-check up. Nag-alok ang guro na sumama. Ngunit sa tamang oras, nadulas siya sa tilyet sa sahig. Bumagsak siya sa katawan ni Hisong. Ngunit ang kanyang kamay ay walang malay na humawak sa kwelyo ng kanyang damit. At pareho silang nahulog sa sahig. Mga labi na nagdikit. Sa aparador, ang kasama ay may balak na bumahin. Ayaw ng ahente na mabuking. Agad niyang hinalikan ang lalaking katrabaho upang pigilan ang ingay. Ngunit lahat ng pagsisikap ay nauwi sa wala, nang ang lalaking ahente ay napatigil. Naghulog sa labas, nailantad ang 3 tao na nakatayo sa aparador.